Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Marken B. Embals. Caption dito, palpak ka na naman, Loistro. Bangayan ng Defense Counsel Attorney Binloan and Congresswoman Luistro at ang desisyon o yung mga pahayag ni Presiding Officer Escudero na nagsasabi sa prosecution na palpak itong ginawa nyo. Kasi nagpresenta sila ng mga documents na hindi notarized, hindi rin napirmahan. Na ang rason nitong Luistro, galing daw yun sa ICC. Sabi ng presiding officer, hindi naman kami ICC. Bakit mo ipipilit ang ruling ng ICC ruling ng ganyan katindi ang kapalpakan nila kahapon. On the record, for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Also unsigned, Your Honor. So Unsigned. Also May I make unsigned a because there's a manifestation? signature but it appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature. With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors? Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC counsel. Again, we're just placing on the record the factual situation concerning the document that the witness is testifying to for the information and guidance of the senator judges. For the information and guidance of the senator judges. Grabing kapalpakan, ano? Star witness na nila itong si Matibag. Binabasa niya mga documents na allegedly yun daw ang mga testimonya ni Las Cañas. Yung anti-Duterte na pulis ba ito? Na kung ano-anong inaakusa niya laban sa mga Duterte. Oh, hindi notaryado. So, if it is not notarized, it is not a public document. Tapos, walang perma. Anong klaseng mga abogado ang may ito? Abogado si Matibag, abogado rin si Luistro. Tapos ganon ang kanilang ginagawa, nakakahiya. As in, parang hindi nila ginagamit ang kanilang napag-aralan bilang mga abogado. Ano yung rason ni Luistro? Gi-relay daw sa kanila na doon sa ICC, hindi na daw kailangang inotaryo. So what? Kung hindi kailangan inotaryo sa ICC. Kaya, bilib din ako sa talino, wisdom, very decisive na sa decision ng presiding officer. Sabi niya, we are not the ICC. So, yung ruling sa ICC, style nila doon, ibang style dito, dahil impeachment court ito, hindi ICC. O, di ba? Nakakaya itong si Luistro. Tapos, sasabihin nila, panalo daw sila sa day 8, panalo daw sila. O, di sige. Dito, wala namang panalo. Ang impeachment trial na ito is siguradong maa-acquit si BP Sara. Kailang ang talo o talunan ay ang taong bayan dahil tayo ang gumagastos. Iba-iba ang estimate. Dito na lang tayo sa pinakamababa. Estimated 25 million pesos daw ang gastos per day of trial.
Yung iba, may sasabing 40, 50 million. So, suma total, pag natapos itong 90 days na trial, kung abutin man ng 90 days, sobra 1 billion pesos ang gastos. Kaya, tayo po, taxpayers ang talunan. But, ang panalo is sigurado na po si BP Inday Sara kasi nga hindi naman palakasan ng ebidensya ito. Ang labanan sa impeachment, more of a political process, depende yan sa political inclination ng mga senator judges. At ngayon, mabibilang na natin, makikita na natin sino-sino yung mga senator judges na boboto ng acquittal, sino-sino yung mga boboto ng conviction. Oh. So ipagpalagay na lang natin, lahat ng majority senators boboto ng conviction, edi kulang pa sila ng 3. O kahit ibaba mo na yung 16 na threshold vote, ibaba mo ng 14, edi kulang pa rin sila ng 1. Oh. So, paano sila mananalo? So, ito, ginagawa nila itong impeachment is, they are hoping na masira nila ang credibility ni BP Sara habang tumatagal ang impeachment. But they are totally wrong. Kasi nga, ito, nag-survey ang Pulse Asia. Presidential Preference Survey. Nangunguna si BP Sara. 49%. Mga kalaban niya, malalayo. BP Leni, 26%, Tulfo, 14%, all the rest wala na. Halos, wala na talagang pag-asang manalo. Si Madam Leni lang, ang may kakayahan na lumaban ng dikitan kay BP Sara, ayaw niyang tumakbo. Di wala na, tapos ng boxing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa balay ni Auntie Lolita Sulindaw nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. Sumuna ni ang pulihan niya sa gitabang sa iyaha karon nga yero. Og mo na ni ang gitabang nga 5 ka buok nga di 10 kataas nga yero. Pulis atop ni Auntie. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat sa nagtabang sa sin nga ang una akong pasalamatan ang Ginoo lugar nga kanang iyang giatagan og pag bang-aning sin. Salamat sa kadaghan nga katuigan sa akong pag-anto sa aning nabuslot na nga sin nga naay nagtabang sa ako nga kuan. Pila na to katuig ante ang imong atop? 32 na katuig. So bago pa na pulihan. O bago na pulihan. So ulan na nagyud ka ante sa inyong balay. Asga ulanan na gid ko busa nagpasalamat gid ko sa Ginoo og sa nagtabang ining sin sa ako. Salamat kaayo. Salamat kaayo.